Super busy sila sa araw na ito dahil kaarawan na ng anak nila at nauna na sila dito sa mausoleum ng anak nilang isa. Ang ganda at ang lawak. Mas malawak pa ata ito kaysa sa inuupahan nilang bahay noon. Maaliwalas ang loob at ang ganda ng pagkakaayos ng puntod ng anak niya. Talagang ginastosan ni Rafael ang permanenteng bahay ng anak niyang isa. Nakaupo siya sa harapan ng napakagandang nicho ng anak niya. Hindi ko mapigilan na hindi maiyak na naman. Hindi lang sa lungkot, kundi pati sa saya na rin. Malungkot dahil hindi namin siya nakakasama. Masaya dahil kahit papano, maganda nang tinitirahan niya ngayon. Sabi nga ni Rafael, kahit ito man lang daw ang magawa niya sa pamamagitan ng pagpapaganda ng puntod ng anak niya, maipakita lang ang pagmamahal niya sa anak. Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ng anak niya mula sa harapan niya at tumingala ito sa kanya. Napatigil ito nang makita siyang may luha sa mga mata, kaya kahit huli na pinahid niya pa rin, pero hindi niya talaga mapigilan na maiyak na naman. Kumandong ito sa kanya at sinapong magkabila niyang pisngi na may pag-aalala sa mga mata nito. Mag-ama nga ang mga ito. Masyadong maalalahanin at malambing kapag nakikita nila siyang malungkot o umiiyak. Kahit anong tago niya, mahahalata pa rin ng mga ito. Hindi ko lang talaga maiwasan na maiyak. Mami, wag po ikaw iyak na. Nag-aalalang sabi ng anak niya. Kaya ngumiti siya para ipakitang ayos lang siya. Pero hindi pa rin maitago at matigil ang pag-agos ng mga luha niya sa mata. Nakakainis dahil ayaw makisama ng mga mata niya. Kaya pinupog nito ng halikang mukha niya sa bayakap ng mahigpit sa kanya. Hinalikan niya naman ito sa may sentido nito. Happy birthday, anak ko. Mahal na mahal ka ni Mommy at Daddy. Malambing niyang sabi sa anak. Thank you po, Mommy. Huwag ka na po iyak, ha? Ngiti nito sa kanya. At hinalikan siya nito sa labi. Imbis na matigil ang luha sa mga mata niya, naglandas na naman ang masaganang luha at tumulo na naman sa pisngi niya. Ang swerte niya lang talaga dahil may malambing siyang anak at asawa. Napatigil siya. Asawa? Napatanong siya bigla. Wala itong sinasabi pang kasal o plano na pakasalan siya. Hindi niya alam kung may plano ba ito na pakasalan siya. Ayoko naman na magtanong. Nalungkot siya sa naisip. Daddy! Nagulat siya sa lakas ng boses ng anak niya sa pagtawag sa daddy nito na busy sa pakikipag-usap sa mga bisitang dumating na. Wala pa ang mga mama niya. Baka nasa biyahe pa lang ang mga ito. Si Cyrene at bakla lang ang kaibigan niyang dadalo, wala si Brigida at Leila. Hindi na sila mahagilap pa. Ang mga kamag-anak ni Rafael andito na nasa kabilang lamesa. Nandun kanina ang anak na nakikipagkulitan kay Tita Pani nito. Sa kabila naman busy ang magulang at sila sa Hela na nag-aayos ng mga upuan at mga pakain na sa hotel pa nila yun pinaluto. Si Mami po, iiyak siya! Sumbong nito sa daddy nito. Naramdaman din niyang natahimik ang mga tao sa loob ng mausoleum. Pakiramdam niya tumingin ang mga ito lahat sa kanya. Baby, ayos lang si Mami. Bulong niya sa anak. Kita ko po, iiyak ka. Ayaw ko po na iiyak ka eh. Nag-aalala pa rin na sabi nito. Naramdaman niyang may yumakap sa likuran niya. Napatingala siya. Nagtama ang mga mata nilang dalawa ni Rafael. Nag-aalala itong nakatingin sa kanya. What's wrong, love? Nothing. Don't worry, I'm okay. Mahinahon niyang sabi. Why you crying? Usisa nito. Umiling lang siya. Yumakap ulit ito sa kanya at humalik sa pisngi niya. Gayon din ang ginawa ng anak niya sa kabilang pisngi niya. Napapikit siya at napangiti. Kaya mahal na mahal niya ang mga ito. They both so sweet and super caring. Mahal namin ikaw, Mami. Kaya wag na po iyak lambing ng anak niya. Mahal na mahal ka namin, love. Lambing din ni Rafael sa kanya. Mas mahal ko kayong dalawa. Ngiti niya sa mga ito. Yumakap din ang anak niya sa kanya. Ay sus, ang dadrama naman. Gulat siya nang marinig ang boses ng kaibigan niyang si Cyrene, kaya napalingon siya. Dumating na ang mga ito kasama ang pamilya niya. Ninang Sese ko! Bulalas ng anak niya at agad umalis sa kandungan niya. Patakbo itong lumapit kay Cyrene at yumakap agad. Ganon din ang ginawa nito sa lola at lolo nito. Sinunod pa nito ang ilan. Pagkatapos agad itong nakipaglaro sa mga anak ng ate at kuya niya. Sobrang saya na naman ng anak nila.
Iginian ni Rafael ang mga parents niya para ipakilala sa pamilya nito. Tumayo na din siya sa kinauupuan at lumapit kina Irene na nagkukumustahan sa pamilya ni Sahela. Inabot nito sa kanya ang napakalaking painting na gawa nito para kay Baby Bella. Iyon ang ilalagay sa taas sa gitna ng pader. Regalo daw nito sa kanyang inaanak. Napakagandang ginawa nitong likha. Kuha yung picture noong hindi pa nilalagay sa maliit na kabaong ito. Inayusan muna nila at dinamitan ng magandang damit pang baby ang anak niya noon at kinuhanan ng ilang pictures. Yun ang kwento nito sa kanya noon. Pinigilan niyang maiyak dahil ayaw niya na mag-alala na naman ang kanyang mag-ama sa kanya. Sinimulan na nila ang selebrasyon ng dumating ang pare. Dito din kasi sa Mausoleum gaganapin ang binyag ng anak nila at celebration ng birthday nila. Tsaka pa bendisyon sa Mausoleum. Yun ang ginawang plano ni Rafael kaya hindi niya na kinontra pa. Anditong ilang mga kaibigan nito, si Aceros, Radion at Sindon lang ang kilala niya sa mga kaibigan ni Rafael. Wala si Gray, ang best friend ni Rafael. Babawi daw ito pagbalik nito sa Pinas. Sumaglit lang din ang Kuya Esteban. Dahil nagising na daw ang anak nito, tinahanap ito. Masaya ang lahat, lalo na ang anak niya. Dito din sila nagtanghalian lahat. Very organized dahil lahat ng bisita nila Rafael ay nagkasya sa loob ng Mausoleum. Sakto lang at hindi siksikan. Pagkatapos ng celebration sa Mausoleum ng anak nila, ay nagsibalikan ng mga ito sa beach resort. Yung iba sa hotel nag-check-in. Ang mga kaibigan ni Rafael mas pinili nila sa beach resort mamalagi. Ang hotel kasi medyo malayo konti sa dagat. Kaya kung siya lang din, sa beach resort din siya mamamalagi. Masarap ang simoy ng hangin at malapit pa sa dagat. Magandang view at nakaka-relax. 4:00 nagsimula ang birthday party ng anak nila. Madami ng tao. Lahat ng mga kamag-anak ng mga trabahador sa hotel at beach resort ay imbitado lahat. Kaya bago pa dumating ang celebration ng anak, ay pinasara muna ni Rafael pansamantalang hotel and beach resort niya. Kakagising lang niya nang may kumakatok sa pintuan. Sila na lang ng anak niyang nasa kwarto. Alam niyang si Rafael ang nag-aasikaso ng lahat. Kahit may mga organizer itong gumagawa, katulong nito si Trina at yung isa pa niyang manager. Taga-asikaso sa mga bisita. Gusto nitong maging maayos ang lahat. Hindi siya nito hinayaan na gumalaw o tumulong sa venue kung saan gaganapin ang party ng anak nila. Kaya na daw nila iyon. At may mga kasama naman daw ito. Ang gagawin niya lang daw ay magpahinga para mamaya. Tumayo na siya at pinuksan ang pintuan. Nagulat pa siya nang makitang si Pani nasa labas ng pintuan. Pani! Ngiti niya. Hi ate, nagising ba kita? Nahihiya nitong sabi. Hindi naman, bakit? Pinapunta ko dito ni Kuya Rafi po. Sabay taas sa hawak nitong kahon. Hindi niya napansin na may hawak pala itong kahon. Pasok ka. Binili ni Kuya ang mga damit na to. Pili ka daw sa magustuhan mo para isuot mamaya. May mga mag-aayos din sa'yo mamaya kapag nakapili ka na sa damit na nagustuhan mo ate. Kailangan pa ba akong magsuot ng ganito? Wag na, tanggi niya. Kailangan daw maganda ka sa gabing ito eh. Ate, ngiti nito. Nakakahiya at naiilang ako. Madaming tao pa naman na bisita. Alanganin niyang sabi. 1 oras na lang magsisimula ng party. Kailangan daw nakabihis na tayong lahat. Nilingon niyang anak niyang natutulog pa. Sarap ng tulog ng pogi kong pamangkin. Hagik-hik nito at nilapitan para halikan sa noo. Alanganin niyang hinawakan ng mga damit na nasa kahon. 3 yung andon, magaganda lahat. Kaya sabi ni Pani pwede niyang isukat lahat. Tinulungan pa siya nitong isukat. Nasa busy silang pag-aayos sa damit nang magising ang anak niya. Mami! Iyak na tawag ng anak niya. Nagising ng mataldal na bata. Natatawang sabi ni Pani. Pati siya'y natawa din dahil totoo namang kasing madaldal ang anak niya. Si Pani nang unang lumabas sa banyo. Baby makulit na madaldal, gising na siya. Sabay karga nito sa pamangkin. Mami ko, gusto ko mami ko. Umiiyak pa rin itong sabi. Ay sus, ayaw mo na ba sa tita ganda mo? Simangot ni Pani. Hindi siguro maganda ang gising. Sabi niya na lang, kinuha ang anak at kinarga. Gusto mo milk, baby? Tanong niya sa anak. Umiling ito. Hindi ikaw nagugutom, ha? Tanong ulit niya. Gugutom ako, mami. Gusto ko food. Ungot nitong sabi. Tawagin ko si daddy para siya na lang ang magpakain, ate. Dahil mag-aayos ka pa. At least itong poging bata na to madali lang bihisan. Presenta ni Pani.
Gusto mo ba si tatay na lang ang kasama mo kumain, anak? Mag-aayos pa kasi si mami eh. Tumango naman ito. Tumigil na din sa kaiiyak. Tita Pani, paabot yung tubig niya please. Tumalima naman agad ito. Salamat. Inom na muna ikaw baby ng tubig. Uminom naman ito. Narinig nilang may kumatok na naman sa pintuan. Agad naman na tinungo ni Pani ang pintuan at binuksan. Daddy, I was about to call you. Umiiyak ang madaldal na bata. Nagugutom yata. Turo ni Pani sa anak niya. Natawa naman sila na sumimangot ang anak niya. Hindi ako daldal po eh. Nguso nito. Diba tatay? Natawa naman na tumango ang lolo nito. Ay sus, nagpakampi pa ang bata. Pangaasar ni Pani. Halik na muna kay Tita Ganda. Humalik naman ito sa pisngi ni Pani bago niya ibinaba. Tumakbo naman agad ito sa lolo nito. Bye-bye, Mami! Bye-bye, Tita! Kaway pa nito. Sinimulan na nilang ulit sukatin ang damit. Kinuhanan siya ng picture ni Pani sa bawat damit na sinukat niya. Napili niya yung baby blue glitter dress. Off-the-shoulder long dress iyon. Baby blue kasi motifs ng venue. At mas bagay sa kanya itong dress na ito kaysa sa dalawa pa. Although magaganda naman lahat. Agree din si Pani doon, kaya yun ang isusuot niya mamaya. Tinawag na ni Pani ang dalawang bakla na mag-aayos sa kanya. Nagprotesta pa siyang wag na siyang ayusan pero bilin daw yun ni Rafael. Marami ng tao na lumabas siya sa kwarto. Kasama niyang nagtungo sa venue ang mga kaibigan niya. Naka-formal dress din ang mga ito. Nailang siya bigla nang makitang napakadaming mga tao. Nagsimula na ang party sa mga bata at masayang nanonood sa mga clown na nagmamagic. Marami din ang mga mascot cartoon characters na nandun. May mga photographer pa taga-video ang narentahan nila. The venue is really so very beautiful. Talagang ginastusan ni Rafael at pamilya nitong engranding birthday celebration ng anak. Hindi pumayag ang pamilya ni Rafael na simple lang. Kailangan daw engrande ito dahil kauna-unahan nilang apo ito. Pero hindi pala ang anak niya ang unang apo nila. Mas may nauna pa pala silang apo. Yun ay ang anak ng Kuya Esteban ni Rafael. Ang daddy ni Rafael at sila lang ni Rafael ang nakakaalam muna. Dahil na din sa pakiusap ng Kuya Esteban nito. Pagkatapos na daw ng party nito sasabihin sa lahat, sumang-ayon na lang din sila. Nang makita niya si Rafael mukhang napatigil pa ito at napatitig sa kanya. Nababaka sa mukha nitong pagkamangha at tiningnan siya mula ulo hanggang sa paa niya. Nahiya siya kaya yumuko na lang. Hindi lang kasi itong nakatingin sa kanya, kundi ang mga tao na din sa venue. Mga bisita at mga katrabaho niya pa yung iba dati. Huwag kang mahiya. Ang ganda mo kaya. Bulong ni Sahela sa kanya. Ang gagwapo din pala ang mga kaibigan ni Papa Rafael ko. Sarap nilang kainin lahat. Grrr! Rrr! Singit ng bakla. Pinalo ito ni Siren sa ulo ng mahina. Ouch! Yung beauty ko nabawasan na. Ano ba kasi Siren? Masyado kang seryoso dyan eh. Pwede ka naman mamili isa sa kanila. Maktol ng bakla, nagtawanan na lang sila ni Sahela. Huwag mo akong pakialaman pwede? Masungit na sabi ni Siren. Kahit papaano nawala yung kaba niya. Kahit kailan talaga tong kaibigan niyang bakla eh. Nagpasalamat siya nang natuon ulit ang atensyon ng mga tao sa stage. Masayang nagtatawanan ng mga bata, pati na din ang mga tao sa paligid na nanonood ng show sa stage. Papalapit na ditong papa ko. Ang yummy talaga niya. Hampas lupang babaita ka. Bulong ni Leo sa kanya. Kinurot niya ito sa tagiliran. Hindi ka pa rin nagbabago, bakla ka. Kurot niya ulit sa kaibigan. Ouch naman, hampas lupa. Reklamo ng kaibigan. Papa Licious sinasaktan ako ni Bella. Maarte nitong sumbong kay Rafael at lumakap pa ito dito. Hinila naman ni Siren ang buhok ng bakla. Hoy, hindi ka na nahiya. Haliparot pa rin. Bungis-ngis ni Sahela. Tinampal naman ito ni Rafael sa kamay. Maraming mga bisita, hindi ka na nahiya. Iritang sabi pa ni Siren. Napabungis-ngis na lang siya. At least hindi niya na ito sisitahin dahil may kusa ng sumita sa baklang ito. Napakamot na lang ng ulo si Rafael at umakbay sa kanya. Sabay halik sa ulo niya. You're very beautiful, love. Bulong sa kanya ni Rafael. Tumingala siya at matamis na ngumiti. Mahiram ko muna sa inyong girlfriend ko. Paalam nito sa mga kaibigan niya. Nice to see you again, Mr. Leo. Pangaasar ni Rafael sa kaibigan niyang bakla. Humalakak naman silang tatlo dahil bumusangot ang mukha ng bakla. Agad na siyang hinila ni Rafael palapit sa mga kaibigan nito.
Nahiya pa siya nung una pero masaya at palabiro pa lang mga ito, kaya nawala ang awkwardness niya. Hindi na siya iniwan pa ni Rafael. Masaya silang pinanonood ang anak nila at mga batang masaya sa pinanonood nito sa stage. May mga palaro pa sila na lahat sinalihan ng anak nila kahit hindi naman ito alam na laruin. Wala lang dito kahit talo ito at matanggal. Masaya pa rin itong nagpapapalakpak sa mga kapwa nito bata. Nasa likuran lang din ng lolo at tita nito nakaagapay dito. Hindi niya maiwasan na igalang paningin sa buong venue. Malawak at puno ng iba't ibang mga palamuti. Napakagandang pagkakaayos nila. Very organized. Nakahiwalay ang mga lamesa na para sa mga bata at matatanda. Maraming pagkain at dessert. May mga giveaways pa na ipamimigay mamaya sa mga taong dumalo at sa mga bata. Gwapong-gwapo sa suot ng anak niya ang polo na kulay baby blue. Pareho sila ng kulay ng damit. Blue naman na long sleeve ang suot ni Rafael at itim na pantalon. Kahit simple lang ang suot nito, napakagwapo at bagay na bagay naman ito dito. Natapos na ang palabas. Lahat ng mga bata ay nagsibalikan na sa mga upuan ng mga ito. Mga nakamaskot ang nag-serve ng mga pagkain ng mga bata. At iba naman sa mga bisita. Nagulat siya nang igaya siya ni Rafael sa harapan ng stage. Pinaupo siya doon. Bakit dinala mo ko dito? Bulong niya. Ngumiti lang ito at umakyat sa stage. Good evening ladies and gentlemen. Maraming salamat sa lahat ng dumalo sa napakamahalagang selebrasyon na to ng aming anak. Nakita niyang ngumiti ito sa kanya. May sinenyasan nito at biglang nagsinghapan ng mga tao sa nakikita sa mga screen sa harapan. May nakarecord din na boses ni Rafael habang nakaplay ang video sa malaking screen sa harapan ng stage. Napatulala siya sa nakikita at hindi niya na halos naiintindihan ang mga sinasabi ni Rafael sa harapan. Naluluha siyang napatitig sa mga pictures nila ni Rafael nung nasa Singapore pa sila. And he is singing too. At yung kanta pa na isa sa favorite niya, itong kanta pa na itong ginagamit niya para makatulog ang anak niya dati. Napatigil sa pagkanta si Rafael na nagsalita ang anak mula sa microphone din. Nagtawa na ng mga bisita nila. Daddy, gusto ko din kakanta. Kabibong bata, mas dumaldal pa ito at makulit. Kawawang Rafael at inagawan na naman siya ng spotlight ng anak. Dapat ako lang, Buds. Kinakantahan kong love ko eh. He teasing his son. Mami, love ko din po siya, Daddy. Kanta din ako kay Mami. Umakyat na din ito sa stage. Tinulungan naman ng MC para makaakit sa stage ang anak. Narinig niyang nagtawanan ng mga tao. Kinakantsawan pa ng mga ito si Rafael na mas lalong umingay naman sa venue. Hello? Hello? Kaway pa ng anak nila. Nagpalakpakan naman ng mga bisita nila. Napapangiti na lang siya dahil agaw atensyon ng anak nila. Nag-stop din ang tugtog pati na din yung video na nakaplay kanina. Nagbangayan pa ang mag-ama. Bago inutusan na i-play ulit ang sounds at yung video, nagpalakpakan ulit ang mga bisita. Namangha naman siya dahil marunong nang kantahin ng anak ang kantang yun. Sumusunod lang ito sa pagkanta ng ama nito. Kahit out of tone ang boses, maganda pa rin sa pandinig niya. Nakakaaliw ang mga itong panoorin. Hindi maalis-alis ang tingin ko sa mag-ama ko at video na nakaplay sa projector. Natapos na silang kumanta at kinarga ang anak para ibaba ito sa stage. Ngayon may hawak ng bulaklak ito. Lumapit sa kanya, tinulungan na makatayo na igineya siya nito sa stage. Nang nasa stage na sila, ibinigay nito sa kanyang bulaklak. Nakasunod pa rin ang anak nila sa kanila. May nakita din itong mga bulaklak sa stage na nakadisplay. Kumuha ito doon at ibinigay din sa kanya. Nagtawanan na naman ang mga tao. My Buds is copycat. Hindi siya nagpapatalo sa akin. Bulong sa kanya ni Rafael. Napahagikik na lang siya nang sumimangot si Rafael. Buds, ako lang muna dapat. Tapos na yung party sa'yo eh. Gusto ko po eh. Sagot ng anak at talagang gumamit pa ito ng microphone. Hindi matapos-tapos ang tawanan dahil agaw eksena ang anak nila. Nagsasalita ito na gamit ang microphone habang nagtatanong siya sa mga picture at video na nakikita sa screen ngayon. Wow, gusto ko din dyan! Bakit ako wala po dyan? Hinahayaan nilang magsalita lang na magsalita ang anak nila. Ay, bud siya, bakit mo kiss mami ko? Saway ng anak niya sa monkey na humalik sa ilong niya na nasa screen. Same reaction ito ni Rafael noon. Napahagik-hik siya. Nang matapos ay dumilim bigla. Napakapit naman ang anak niya sa binti niya. Umilaw ulit pero sa pwesto na lang nila. At dim na lang ang ilaw sa venue. Ginawa ko tong video na to para sa'yo, love.
I've planned this so many times already. Nung hindi pa ako makalakad, ginawa ko na yung video. I made it for you. I want to show the world sa mga taong naririto ngayon kung gaano kita kamahal, kung gaano ako kasaya kapag kasama kita, gaano ako ka-thankful dahil sa kabutihan ng puso mo. Panimula ni Rafael. Kala ko noon hindi mo na ako bibigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Kidnapping you is the best way para magkaayos ulit tayo dati. Natakot kasi ako na baka nagsawa ka na sa akin o sumuko na dahil sa kapabayaan ko. Marami akong pagkukulang sa'yo. I'm so thankful dahil sobrang maunawain ka. You always forgive me, despite of what I did. Huminga ito at tumitig sa kanya. Ngumiti ito kaya napangiti na din siya. I promise you na lahat gagawin ko mapasaya lang kita. Aalagaan kita sa abot ng makakaya ko. Mamahalin kita. Higit pa sa pagmamahal ng mga magulang mo sa'yo. I love you so much. You really have a good heart despite of what my mom did to you before. Hindi ko pa rin nakitaan ang galit mula sa'yo. Bagkus lagi mo sinasabi sa akin na I should forgive my mom. Kahit ano pang ginawa niya sa'yo. You understand my mom at never kang nagalit sa kanya o nagtanim ng sama ng loob. Doon pa lang, sobrang na-amaze na ako sa'yo. At sigurado na akong ikaw ang taong hinahanap ko na makasama sa pagtanda ko. Salamat sa lahat-lahat. I will love you forever. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Lumuluha siyang napatitig kay Rafael na namumula na din ang mga mata nito. Ramdam niyang pagmamahal nito sa kanya at sa anak nila. Kaya hindi niya mapigilan na hindi maiyak. I love you din, Daddy. I love you din, Mami ko. Wag na ikaw iyak, Mami. Tatay, si Daddy pinaiyak si Mami ko. Sumbong ng anak nila sa lolo nito. Napatigil ang pag-iyak niya at natawa siya sa pagsisingit ng anak nila. Nagtawanan na naman ang mga bisita nila. You should sleep by now, buds. Sinisira mong pagpropose ko sa mami mo. Natatawang sabi ni Rafael. Natawa na naman ang mga bisita. Nahiya siyang tumingin sa mga bisita nila. Ginugulo ng anak nilang pag-e-emote nila ng ama nito. Baby, bigyan mo si Daddy ng spotlight. Kawawa naman, inaagawan mo palagi. Singit din ng Daddy ni Rafael. Nagkatawanan na naman ng mga bisita nila. Napakamot na lang ito sa ulo. Love, look at the screen. Bulong nito sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon sa screen. And there, kita niya ang caps lock words na will you marry me, love? Napatulala siya at napaluha na naman. Napatutok pa siya sa labi niya. Hindi niya inaasahan na magpo-propose ito ngayon sa mismong birthday pa ng anak nila at sa maraming tao pa. She just thought na gusto lang nito mag-share sa love life nilang dalawa, kung paano sila nagkakilala. Sobrang saya ng puso niya ngayon at hindi makapagsalita. Nakatitig lang siya sa screen. Halos hindi siya makapaniwala sa nakikita. Love? Agaw pansin ni Rafael. Napalingon siya pero hindi niya makita si Rafael. Hinahanap niya ito dahil hindi niya makita ito sa tabi niya. Look down, love. Tumalima naman siya agad. Napanganga siya. Will you marry me? Tanong nito ulit. May hawak na itong singsing sa kamay. Masaya siyang tumango. Hindi niya mapigilan ng saya kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Yes, I marry you, love. Bulalas niya habang may luha sa mga mata niya. Nilagay naman agad ni Rafael sa isang daliri niyang singsing. Woo! Sigaw ni Rafael. Nagpalakpakan naman ang mga tao nang halikan niya si Rafael sa labi. No, Daddy! Wag mo kiss mami ko! Sigaw ng anak pero karga na ito ng daddy niya. Natigil naman si Rafael at napakamot sa ulo. Kantsawa ng mga tao sa sigaw ng anak nila. It should be our time to shine pero itong batang to nangaagaw ng atensyon. Natatawang sabi ni Rafael. Congratulations! Ang sigaw ng mga tao sa venue at palakpakan ng mga ito. Maraming salamat sa inyong lahat. I guess my proposal to her is not that so romantic than I thought it is. Sana pala hindi ko na isinabay sa birthday ng anak ko para walang nangaagaw ng atensyon sa mga tao. Natatawang sabi ni Rafael sa gitna ng stage habang akbay siya nito. Hagik-hika ng mga bisita nila. Once again, thank you sa pagpunta at nakisaya sa special na selebrasyong ito ngayong gabi. Sana nag-enjoy kayong lahat. Sabi niya naman. Enjoy and have fun, everyone. Mauna na kami sa inyo. Honeymoon is waiting. Feel yung sabi ni Rafael. Hinampas niya naman ito sa balikat. Nagtawanan ng mga tao. Hindi ka na nahiya.
Bulong niya. Hinalikan lang siya sa gilid ng mata niya at niyakap siya nito. Hindi na nila pinansin ng mga taong nag-iingayan. Hindi niya maipaliwanag ang saya na nararamdaman ngayon. I'm engaged now. Engaged to the man I love and the father of my children. This is one of the best day ever of my life. Nasabi ko na ba kung gaano kita kamahal? Kung gaano ako kaswerte dahil may isang ikaw na sobrang mahal na mahal ako. Pero alam mo, mas mahal kita. Mas mahal ko kayo ng anak natin. Gagawin kong lahat para maging mabuting asawa at ina ako. Madamdamin niyang sabi sa kasintahan na fiancé na niya ngayon. Mas maswerte ako sa'yo, love. Gagawin ko din ang lahat para magampanan kong pagiging mabuting ama sa anak natin. At magiging mabuting asawa ko sa'yo soon. Aalagaan ko kayo ng anak natin. At sa mga susunod pang magiging anak natin, mamahalin ko kayo sa abot na makakaya ko. I love you so much. Hinalikan na naman siya nito sa maraming tao. Hindi nila inintindi pang mga taong nakamasid sa kanila. Ang gusto lang niyang gawin ngayon ay namnamin ang mga halik ng fiancé niya ngayon. Nagyakapan sila nang marinig ang hiyawan ng mga tao. Nang bumaba sila sa stage ay sinalubong sila ng mga pamilya nila para batiin. Mahigpit siyang niyakap ng kapatid ni Rafael na si Pani. Ganon din ang ama nito at sila lola at lolo na maluha-luha pa. Ganon din ang ginawa ng iba pa. She's so overwhelmed sa masayang pagtanggap ng mga ito sa kanya. Maluha-luha siya sa saya, gayon din ang mga magulang niya at mga kapatid. Mahigpit ng mga itong niyakap siya. Masaya din ang pamilya ni Sahela para sa kanila ni Rafael. Niyakap din siya ng mga ito. Sobrang pasasalamat niya pa rin sa pamilyang ito. Sunod na yumakap ang mga kaibigan niyang dumalo. Nang medyo gumabi na, pinamigay na nilang mga giveaways at mga groceries sa bawat pamilya ng mga empleyado dito sa hotel at beach resort. Nagtulong-tulong sila nila Rafael at mga kaibigan nito. Sa mga bata naman ay andun ang anak nila nakikigulo sa lolo at mga tita nito. Masaya ang lahat. Panay pasasalamat ng mga ito sa kanila. Nakakataba ng puso sa munting regalo para sa kanila ay malaking bagay na yun sa mga empleyado. Nahiya pa ang ilan sa mga kakilala niyang empleyado na ka-work niya dati. Kaya ngumiti na lang siya sa mga ito. Nang makita niyang kasama niya sa reception counter dati, agad niya itong hinilat niyakap. Nahiya pa ito noong una pero natatawa niya itong hinampas sa braso. Saying na hindi naman siya nagbago at wag na siya nitong tawagin na ma'am. Ganon din ang ginawa niya sa ilang ka-close niya sa hotel. At nakipagkwentuhan saglit. Panaybati ng mga ito sa kanya. Si Trina ay sobrang busy kanina. Hindi niya ito nahagilap. Marami pang mga pagkain kaya ibinalot na lang lahat at pinamigay din sa mga ito. Kesa masasayang lang at itapon.